Okay, mayong gabi tanan. Salamat kayo sa matag usang niya karon. Salamat sa pag-abot nilang Mr. and Mrs. Margaha ni Asilaupan Kanato na mga taga-kapalaran. Salamat kayo. Salamat kayo sa nasilang Ronel. Salamat kayo. Si Ronel ay electrician dahil na siya. Naghantag mga problema ba ni kurente simbahan. Salamat kayo na nata electrician. So, salamat kayo sa bisan sa akong pandimalay nga ni sila uban kanato na agit la pirme ani niya ang atong daganan ani ampo gyud ta. So, kaning taas-taas ning verses nga atong basahon, manindog ta ato lang basahon ning 2 Samuel 11:5-27. Second Samuel chapter 11 dayon 5-27. Wala na ko gibutang sa slides kay daghan kayo, pero may ra po nimo. Ako lang, honest lang ko sa matag usa nga kanini ang bersikulo karon pag yung pupod nakatuon ani ni Asya wa ta mag-study ani Book of Samuel. Dili ko makatuon ani ni Asya. 2 Samuel chapter 11 5-27. 5-27. Okay na mo? Okay na, sige lang, contact doon lang uban. 2 Samuel chapter 11, 5-27. Okay na? Okay. Ako'y basa sa 5. Nindot kayo ng story. Nindot kayo ng story. Pero medyo kuan lang, may problema. Okay, verse 5. And the woman conceived and sent and told David and said, I am with child. Verse 6, go. And David sent to Joab, saying, Send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David. Verse 7. And when Uriah was come unto him, David demanded of him how Joab did, and how the people did, and how the war prospered. Verse 8, go. And David said to Uriah, Go down to thy house and wash thy feet. And Uriah departed out of the king's house, and there followed he the rest of the from the king. Verse 9. And Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his Lord, and went not down to his house. Verse 10, go. And when they had told David, saying, Uriah went not down to his house, David said to Uriah, David is not from the why didst thou not go down to thy house? Verse 11. And Uriah said unto David, The ark and Israel and Judah abide in tents, and my lord Joab and the servants of my lord are encamped in the open field. Shall I then go into mine house to eat and to drink and to lie with my wife? As thou livest and as thy soul liveth, I will not do this thing. Verse 12, go. And David said to Uriah, Honor me today also, for tomorrow I will let thee depart. So Uriah owned Jerusalem the day and the morrow. Verse 13. And when David had called him, he did eat and drink before him, and he made him drunk. And at even he went out to lie on his bed with the servants of his Lord, but went not down to his house. Verse 14, go. And being fast
Verse 15, and he wrote in the letter, saying, set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten and die. Verse 16, go. And it came to pass when Joab observed the city, that he assigned Uriah to the place where he knew the valiant men were. Verse 17, and the men of the city went out and fought with Joab, and there fell some of the people of the servants of David, and Uriah the Hittite died also. Verse 18, go. Then Joab sent to go David all things concerning war. Verse 19, and charged the messenger, saying, when thou hast made an end of telling the matters of the war unto the king. Verse 20, go. And it so be that the king's wrath arise, and say unto thee, wherefore approach ye so nigh into the city where the youth lieth? Knew not that he is free from the wall. Verse 21, when who smote Abimelech, the son of Jerubbaal, did not a woman cast a piece of millstone upon him from the wall, and he died in Thebes. Why went ye nigh the wall? Then see thou, thy servant Uriah the Hittite is dead also. Verse 22, go. So the messenger went and came to David and all that Joab sent from war. 23, and the messenger said unto David, surely the men prevailed against us, and came out unto us into the field, and we were upon them even unto the entering of the gate. Verse 24, go. And they shook their shot from off the wall upon their servants, and some of the king's servants did dead, and their servant Uriah the Hittite was dead also. 25, then David said unto the messenger, thus shalt thou say unto Joab, let not this thing displease thee, for the sword devoureth one as well as another. Make thy battle more strong against the city, and overthrow it, and encourage thou him. Verse 26, go. When the Lord and Uriah heard that Uriah her husband was dead, she mourned for her husband. Verse 27, and when the morning was past, David sent and fetched her to his house, and she became his wife, and bare him a son. But the thing that David had done displeased the Lord. Mag-ampo ta. Mahal na mo langit nun, buhi na mo nga Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong paghatag na mo pagtulunan. O salamat kayo sa matag usa nga niya karong kagabion, Lord. Salamat kayo sa imong paggiya sa matag usa, amahan nga ania kami, wala kami laing tinguha, Lord, nga ang among tinguha maday ka, masimba ka, matagaan ka, dako kayong pasidungog. Salamat kayo sa matag usa, amahan. Among ipangamoyo kanimo Ginoo, kani imong pulong, tagaigahom makasabot ming tanan, o aboga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. Tabuni kami sa bililhon ni mo dugo, amahan. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal ng manluwas. Amen. Okay, maligod ta. Okay, so, padayon ta sa ato mensahe. Last series na siya, the last series of 2 Samuel 11. Ang series na to is David, a man after God's own heart. So, part 3 ni siya, then ang title specifically is The Giant That Slew David, ang higante nga maoy nagaihaw ni David. Wala na siya. So, na-explain naman nato ni sa part 1 o part 2 ani niya. So, part 3 ni siya, ug mauni ang part 1 ako labalikon. Ang part 1 ani, the personality of David's giant. Mauna ang part 1 ani niya siya. Ang part A is David's giant considered. Atong gi-consider ang higante sa kinabuhi ni David.
Kung gusto ko ta makasabot sa nature of the giant nga naa sa kasing-kasing ni David, kinahanglan nga mo tan-aw patagbalik adtong 2 Samuel 5:12 to 13. So akong basahon na mao ni ang 12. And David perceived that the Lord had established him king over Israel, and that he had exalted his kingdom for his people's Israel's sake. Nasa 13 dire. And David took him more concubines. Ano siya? And David took him more concubines and wives out of Jerusalem after he was come from Hebron. And there were yet sons, mga lalaki, daghang lalaki, and daughters, mga anak babae born to David. Mao niya siya ang kaning atong gi-consider ang mga higantes kinabuhi ni David. Point B, David's giant constructed. So, diin man si David aning giant of lust. Diin man si David aning higante sa kaibog, gikan. Giunsa man ning higante sa iyang kaibog nga naka-obtain og power, nakakuha og power necessary aron pag-overcome aning tao nga gitawag iman after God's own heart. Ang mga explanation ani, number 1 is neglect of duty. Number 1 is neglect of duty. Dito niya ni makuha. Ano man, kasi David, angay unta siya nga muadto sa panggubatan kay sige maggubat ang iyahang mga katawhan, pero dito ra siya sa iyahang balay. Dito ra siya ang balay na wala siya muadto sa panggubatan. Angay unta siya muadto dito. Number 2 is idle time. Daghan ka siya panahon nga wala siya buhat kay nga ara man siya sa balay. Angay unta nga mag-manage sa mga sundalo, pero wala siya madto. Number 3 is success. Dako na kayo o kalampusan si David. Nahibalaan nato nga tanan nilang enkwentro, tanan nilang gira nagmadaogon si David. O kanang pagkadaog ni David, murag ni butang na sa iyang hunahunag kasing-kasing nga murag ingnon ta nga sikat na gud siya. Number 4 is pride. So na-develop ang iyang garbo tungod siguro kay ang iyahang mga palibot sama ang mga tao niya siging ingon og isugag yun ni mo David, oy maayog kag mga pamaagi munang nindaog ta. So na-develop ang pride ni David. Dahil arrogance. Murag dili na siya magpatuo ba? Arrogante na ba? Number 6 is neglect of the spiritual man. So, tungod ani niyang nahitabo si David, wala na gyud siya, murag nalayo na sa Ginoo. Nalayo na siya sa Ginoo. Wala niya tagaay nagpagtagad ang Ginoo. Mao na ang part 1 ani niya siya. So, ang part 2 ani niya siya, the power of David's giant, ang gahom sa higante ni David. Now, samtang ato ning gisusi unsay nahitabo ni David, nadtong nag-atubang siya aning higante sa iyang kaibog. Makat-on ta something, we can learn something of the power this giant exercised in David's life. Ug ato ning bantayan ning iyahang battle niya sa iyahang giant, mo pud ni makatabang nato nga kung makatabang pud nato og sulbad kung mag-atubang ta og the same battle. Kay dili man gyud kalikayan nga mo arise ning mga giant of lust sa tao.
So, point iyan na, it had the power to ensnare his mind. So, ang iyang giant, dunay gahom nga mulaang sa iyahang huna-huna, snare. It has the power to snare his mind. So, si David aniniya siya, naghigda-higda sa iyang katre. Naghigda-higda dito siyang katre, then decide siya nga mubangon dayon, mulakaw-lakaw dito siya sa biranda sa iyang balay, biranda sa templo. Now, niadtong gabi una, nakakita si David og babae nga naligo. Now, ang Biblia nagsulti din nga ang physical appearance atong bayhana very beautiful to look upon. Kung imong imagine to siya sa biranda sa taas, paminaw ko, ang katong naligo, dool ra siguro niya kay naklaro pa man niya, kaingon mi ko diri, very, very beautiful to look upon. So, mauna na ang nahitabo. Point B, mautoy naglaang sa iyang una-una, pagkakita niya atong babae nga naligo. Then, point B, it had the power to erase his reason. Katong iyang giant, doon na ito'y gahom nga, mawala na ang tanan niyang mga rason ba? Mawala na ang tanan niyang mga rason, erase na ang tanan mga rason. Kaya ingunan niya sa nahitabo. Niadtong panahon nga si David, nagsusiso siya, bahay ni Bathsheba, gisultihan siya nga asawa ni sa loyal ni mga soldier. Asawa ni siya sa loyal ni mga soldier. O kani siyang bayhana, apo ni sa imong trusted advisor. Then, kani nga information, no? Kani unta nga information, maunta to hinungdan nga si David, muundang na unta siya sa iyang tinguha atong bayhana, pero imbes nga muundang siya, nagpadayon noon siya. So nawala na ang mga rason ni David nga asawa ni sa loyal ni mga sundalo, apo ni sa imong advisor, murag nawala na mo na ingon diri, it had the power to erase his reason. Ang mayang reason ba nawala na. Then point C, it had the power to eclipse his God. Dunay gahom nga mangit-ngit na ba ang iyang pananaw sa Ginoo. So, si David, nahibalo tang si David, mas nakahibalo siya kay ni Bathsheba. Tungod kay si David, aning panahon na, 50 anyos na siya. So, pagtanaw na ko nga 50 years old pa din siya aning panahon na, kaning 50 years old, klaro pa man kaya nimo ang pananaw bisag layo. Gawas na ako kay 38 pag antipara naman ko. Kay sige basagod. Pero si David, anong panahon na 50 anyos pa siya. Then, maingon ta nga mangyalamon siya kay nahimo gud siyang hari sa Israel sulod sa 20 ka tuig. Anong panahon na? 20 ka tuig. Then, usa pa gyud siya sa tao sa Dios. So, gawas nga tao sa Dios, usa siya ka mighty warrior, isog nga manggugubat. O abi nimo kanis David, he is the sweet singer of Israel. Mayo na mo kanta si David, pero ang mayo ani siya nga instrumento alpa. Mayo na siya. Okay, mao na atong point 1 and point 2. Point 3, mo na ito mensahe karon. The problem with David's giant. Ang problema sa higante sa kaibog ni David. So, kaning problema nga na-experience ni David sa iyahang giant, maora pod ning usa sa mga problema unya nga posible atong atubangon when we deal with our giant. So at least doon na natay background unsaon pag
kini threat. Si David feed his giant and it just wanted more. Si David iyahag yung gipakaon ang iyahang higante sa kaibog o mao na hinungdan nga gusto pa na noon siya o lain pa. So sa panahon nga ang the giant of lust was out in kids, sa panahon nga kuno ang giant of lust, ang higante sa kaibog, mugawas kuno na sa imong kids, it spread like a cancer until it consumed David's life. So let us notice what the giant of lust did to David. Point A, it led him down a deceptive path. Mo'y gadala niya paubos sa linglang dalan. It led him down a deceptive path. Now, mao niya siya ang atong gibasa kaniha. Si David, naningkamot gud siya og mga naghimo gud siya mga taktika nga makuha gud niya si Uriah nga matulog dito sa ilang balay uban ni Bathsheba. Kay siyempre, masabtan nato, buros na gusto Bathsheba. Gusto siya nga muuli dito sa Uriah, yung bana, kay aron dili siya mapasinginlan. Kay matulog man siya dito. Apan, masabtan nato nga si Uriah, murag naa nato, masabtan nato, nga naa siya by integridad ba? Na siya integrity than David did at this point. So, tanawon na nato si Uriah ang response ni Uriah sa mabasa nato sa verse 11, giingnan man siya ni David nga, pauli dito sa inyong balay, dahil dito ka matulog, dayon, dito ka makaon. Abi nimo, wala matulog si Uriah dito. Mao ni ang istorya na sa verse 11 siya. And Uriah said unto David, the ark and Israel and Judah abide in tents. Sa Luna, abide in tents. And my Lord Joab and the servants of my Lord are encamped in the open fields. Then shall I then go into mine house to eat and to drink and to lie with my wife? As thou livest and as thy soul liveth, I will not do this thing. Muna iyang giingon, kuhan ko siya with integrity. So, doon na integridad ba? Doon na paglaban sa ilahang nasod. So, yatong panahon nga si Uriah, di man moadto sa ilang balay atong first night. Si David, iyang giimbitar si Uriah, iyang gihubog, iyang gipainom. Gipainom siya sa sunod gabi. So David is using deception aron masulayan niya o dian makubiran niya iyang sala. Iyang gihubog si Uriah. Instead nga mo lakaw unta siya nga usa ka tawo unya i-confess niya iyang mga sala ngadto sa Ginoo, dayon iyahang mangayo siya og pasaylo ngadto sa Ginoo sa consequence sa iyang sala. Wala man mahimo ni David. Si David iyang nagsulay siya nga iyahang mataguan ang iyahang sala, tago nga murabag talawan like a coward. So when people find themselves under the grip and control of their sins, they will try every method to keep their sin covered and hidden. Mao na ang tao. Ang paagis Ginoo lahi. Samtang ang taong makasala, taguan niya iyang mga sala, pero ang Ginoo open siya. Honest ang Ginoo. So mao niya siya. Proverbs 28:13. Kamoy basa lang Proverbs 28:13. Read.
So, mingon na siya, he that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Kanang 1 John 1:9, kamoy basa, read. So, ingon ani raman unta ang buhaton ni David po, kita og makasala ta ingon ani raman atong buhaton. If we confess our sins, atong isulti, isugid ang atong mga sala, He is faithful and just to forgive us our sins. Mao na ang promise Ginoo. So, muna na ang masulti nato nga kita save man ta, luwas ta, dili man nato kalikayan nga dunay panahon makasala ta. Atong buhaton mao ni siya. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us. Hugasan ta. Unsa may ihugas sa Ginoo nato? Gawas nga iyang dugo gihugas nato atong mga sala ni atong pagdawat nato ni Jesus Christ nga atong bugtong personal manluwas. Pag confess nato sa mga sala, ang atong mga sala hugasan gyapon sa dugo ni Jesus Christ. And from all unrighteousness. Mao na ang paagi sa atong Ginoo. So, man's way is to hide it. Sin will lead you down a path to deception. So, mao na siya, mao na ang point A. Point B, it led him down a deepening path. Nagdala to niya paubos sa lalom kaayong agyanan. Lalom nga agyanan. Now, when deception did not work, katong pag-deceive ni David, wa man to mo effect. When deception did not work, David settled on a plan to remove Uriah altogether. Diha na mo ang sakit kayo. Kasi David, nagplano na siya nga walaon na lang yun niya si Uriah aron makuha niya si Bathsheba. So David devised a plan to get Uriah killed on the battlefield and even sent the man to the war carrying his own death warrant. So, nag-devise si David nga kung mahimo papatay niya sa Uriah. Dayon siya mismo mo'y nagsulat ni Joab. Ang gipadala sa sulat si Uriah pa yun. Ang katong sulat ng sulata ngadto ni Joab, pagbasa ni Joab sa kanya si Uriah ibutang ni sa kanang battlefield nga daghan ang isog daghan kay ang isog nato kontra aron mamatay ni siya. So siya kadala-dala itong sulata gihatag niyang Joab. Munang makaingon ta si David gipabalik niya dito sa gera dayon nagdala siya ang kaugalingong death warrant. So si Joab carried out David's orders. So mao nang gihimo ni Joab katong iyang commander-in-chief dito. Sin was leading David deeper and deeper into its prison. Ang sala nagdala ni David palalom ngadto sa prisuhan sa iyang kasing-kasing. Dayon nagpalayo siya sa Ginoo. Palayo siya sa Ginoo. So, this is how sin always works. Ingon ani ang sin, kanunay ni siya ingon ani maglihok. It is never satisfied, but it will lead you along, taking you deeper and deeper, ever tightening its grip on your heart and life. Habang pug-o niya itong kasing-kasing kaning sala. So, makaingon ta nga ayaw pagpalingla. Don't be deceived by the giant that dwells in your heart. Ayaw pagpalingla sa mga higantes kaibog nga nagpuyo sa mong kasing-kasing. We will settle for nothing short of your total destruction. Ang hitabo ana, total destruction yun na sa itong kinabuhi. When the Bible says,
the way of the transgressor is hard. Ang kanang buot po si buot niya, tinuod yun na. Tanawa na, Proverbs 13:15. Kamay basa na, read. So man, good understanding give it favor, but the way of transgressor is hard. Point C. It lead him down a devastating path. Gidala siya dito sa makadaot na gyon nga dalan. Gidala siya dito. So, pagkahuman o kamatay na, matay mo to si Uriah, kay putang man po dito ni Joab at tong katubitang frontline nga ang mga kontra, mga bagsik ay ba? Mga kusgan, mga mayamang pana, tuwa po siya gibutang dito. So pagkamatay, paghubag kamatay ni Uriah, dayon si Bathsheba, nahuman po siya o kasubo, morning period, si David, gikuha niya si Bathsheba na iyang asawa. So, pero ang mga but folks can count and a thinking person can figure out at least part of what happened. So daghan makahipon siguro kana gikuha niya nga gipapatay si Uriah kay gusto niya haon nga asawa si Bathsheba. Mao na mga una-una sa tao. Di magamilikayan na itong una-una sa tao. At any rate, David, wag yun siya magpakita og kasubo. Wag yun siya magpakita og kasubo. It appears nga ang yang kasing-kasing tig-a kay kasing-kasing ba o nawala na dito ang sensibility niya ngadto sa Ginoo nga mao manay untay kinabuhi niya sa early days sa iyang kinabuhi. Duol kay sa Ginoo pero nawala to siya. Sin has devastated his life. Ang sala nakadaot sa iyang kinabuhi. So it is interesting to note that verse 27 says, David sent and fits her. Abi nimo, this is the second time David fits someone to his house. The first time was 2 Samuel chapter 9 verse 5. Natong panahon nga gikuha niya si Mephibosheth from Lodibar. I-fits niya dito, ingon ang pulong sa Ginoo. The first time David fits someone to show love. Katong primero niyang fits ni Mephibosheth, nagpadayag siya sa iyang gugma. Karon, the second time, he fits someone to satisfy his lust. Pag-satisfy sa iyang kaibog. Manang maingon ta, oh, how the mighty are fallen. How the mighty are fallen. Okay. This is what sin does. It serves the conscience. Mao ni ang explanation dito sa atong Sunday School nga ang sin muhabol sa konsensya sa tao. Muhabol. It serves the conscience, making sin easier and easier until the entire life is devastated and destroyed. Nguna na ning sala. 1 Timothy chapter 4 verse 2, mao niya siya atong gitun-an sa Sunday School. Kami basa na 1 Timothy chapter 4 verse 2. Read. So, it dulls a person, ang sala, it makabugo ba sa tao, makahabol sa tao sa iyahang pagbati ngadto sa Ginoo o dili na siya makadungog sa tingog sa iyang konsensya. Dili na siya kadungog. So, sin will wreck and ruin your life. Ang sala, iyahan ng dauto ng atong kinabuhi. Kung tugutan nato nga it will take hold of you. Kung atong pasagdan ning sala, dauto niya ang atong kinabuhi o mao ni ang mahitabo nato. So mao ni ingon sa atong mensahe, be careful. Kinahanglan magbantay ta. Satan never shows his card. Si Satan dili gyud na magpakita sa iyang card. Dili siya magpakita sa iyang card. For example, dili gyud siya mosulti bahin sa mga ulod nga natago dinha sa apple. Dili siya mosulti ana sa worm nga naa sa apple.
Dili siya musulti sa mga nangahubog nga ang pag-inom mudustroy na sa iyang kinabuhi ug makaruwi na, makadaot na siyang pamilya. Dili musulti ang yawa ana. Dili musulti ang yawa sa mga fornicator or adultery nga ang ilang sexual activities mo'y mudala dito nga maburo sila or magsakit sila or mamatay sila. Dili musulti ang yawa sa mga drug users nga kaning habit mo control na nila forever. Dili na isulti sa yawa. Dili musulti ang yawa sa kamatuoran bahin sa sala. But God does. Pero ang Ginoo, gihimo niya si Ginoo. Paminaw rin ato lang kung basahon ng mga bersikulo nga atong research ani. So, don't let the giant dwells in your heart to destroy and devastate your life. Mao ni ang atong Ginoo. Ang Ginoo gipahibalo ta. Romans 6:23. Kamo gay basa na. Ready, read. No gipahibalo ta si Ginoo nga ang bayan sa sala kamatayon apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan pinagi ni Ginoong Hesus Kristo atong Ginoo. Ezekiel 18:4. Kamoy mao nay balaod sa Ginoo. Ezekiel 18:4. Kamoy basa na. Ready, read. Mao nay balaod sa Ginoo. The soul that sinneth, it shall die. Mao na unsaon man niya aron ma-justify niya kung pasayloon niya ang tao. Unsa man iyang buhaton aron pasayloon niya ang tao kay ingon man siya, the soul that sinneth, it shall die. Niya tanan ta makasala. Ang gibuhat sa atong Ginoo, gipadala niya si Jesus Christ, bugtong anak niya, gipalansang dito sa cross, gipas-an niya ang atong mga sala aron lang kung tao mo tuo niya anang gihimon Jesus Christ sa cross, mabakabaton og kinabuhing wala katapusan, mapasaylo. Kaya ingon siya, the soul that sinneth, it shall die. Si Paul, Galatians 6:9, kamay basa na, read. So, manang isulti ni Paul. So, muna ang conclusion sa ating mensahe. For now, here is the issue that we must deal with. David's sin was just sin. It could have been committed by anyone of us. Mahimo ning makomit ni sa bisan kinsa nato dire. Yet, it is magnified by who David was and by how he handled it. The fact is, we are no greater than David. Dili ta mas great pa kay ni David. We are as prone to fail as he was. So kita prone ta nga mapakyas po ta, makasala po ta. If we are not careful, there is a giant lurking in the recesses of our heart. Kung dili ta careful, dunay higante nga kaibog nga nagtago-tago dinhi sa atong mga kasing-kasing. Ug ang desire ana na Asya na giant maunang atong kamatayon. Kamatayon ato. Mabasa na to in 1 Corinthians 10:12 akong basahon na. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. So, pangutanan nako, are you dealing with a giant that is trying to destroy you? Una ko pangutana. Are you dealing with a giant that is trying to destroy you? If you are, you do not have to lose the battle. Dili kinahanglan nga mapildi ka sa gira. You can have victory and you can have it tonight. The first step is going to be getting honest with the Lord. Maura ng primero. The first step is going to be getting honest with the Lord about the battle you are fighting. It is going to mean telling Him the whole truth. Sulti na to ang tanan nga to si Ginoo. Dayon, musalig ta niya sa iyahang kusog nga motabang siya o fight sa atong battle. Motabang siya. Now,
If you have already been beaten by the giant, panitan nabitin na ka sa giant, I want you to know that the war is not over. Gusto na ko ipabalo nimo nga ang gira di pa mahuman. God knows how to restore you and help you out of sin's grip. Nahibalo ang Ginoo unsaon kapag restore ngadto kaniya ug matabangan ta sa sala nga maoy nagkupot kanato. If the Lord has spoken to you on any level, whether it is about your own sins or about what you see another person going through, I invite you to come before the Lord and talk to Him about it. Noon akong isulti, basig doon na pa'y mga tao na adari ngunani. Kung wala pa ka maluwas, if you never have been saved, I invite you to come to Jesus for salvation. God is calling you. You do not have to lose the battle with your giant. You can have victory if you want it. Hindi pa makabota. Amahan na mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Lord. Salamat nga ikaw nagtudlo na namo Ginoo nga kung doon na may mga giant nga kaibog nga nasa mong kasing-kasing, nahibalo may Lord nga ikaw mutabang namo. Kung kami mo sulti nimo amahan, nining tanan, if we confess to you. Amahan mo langit nun, among ipangamoyo, nga kini mensahe, malugdang niya sa kasing-kasing, namong tanan, Lord, nga makabantay mi, Lord, sa unsay unya mahitabo sa mong kinabuhi. Ug sa makausap pa, Lord, akong gipasalamatan ikaw sa matag usa nga niya karong kagabhion. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig namo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malingkod ta.